Hello mga kalendra, ako po si Madam Lendra at ngayon pag-usapan natin kung ano po ang pampaswerteng hatid at paano gamitin ang dahon ng laurel at ano po ang bawal sa pagriritual. Bago po ang lahat mga loyal kalendra, alamin po natin kung bakit pampaswerte po ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay matagal nang ginagamit bilang pampaswerte. Ito rin ay ginagamit pamproteksyon at katuparan ng kahilingan. Ito ay sumasagisag ng kasaganaan, tagumpay at positibong enerhiya or positive energy. Ngayon, ituturo ko po ito. Ito po ay simple lamang at mabisang ritual. Gamit lamang po ang dahon ng laurel. Then dito po sa amin, hindi po ako nagbusa ng dahon ng laurel dahil ito talaga ay ginagamit sa kahit anong ritual. Ayan. Kailangan talaga ang dahon ng laurel, okay? So ngayon, gamitin lang natin kahit isa lang po na dahon ng laurel, okay? So, pumili po ako dito kung ano ang dahon ng laurel na gagamitin ko. Ayan, kahit ito po. Ito. Okay? So, kailangan rin natin ng puting kandila. Dahil po, ang puting kandila ay pang general po siya na ritual. Kung gusto nyo po ang ritual ninyo specific lamang sa pag-ibig, ang gagamitin ninyong kandila ay pula. Pula or pink. Kung ang ritual naman ay tungkol po sa pera or money attraction, ang mainam na gamitin ay green. Okay mga loyal kalendra, disclaimer muna tayo sa mga hindi po naniniwala sa ganitong ritual or pampaswerte sa ating buhay. You can skip this video po kasi ito pong ritual na ito ay para lamang po sa mga naniniwala. Sa mga baguhan pa lang dito na hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, paki-follow po ang Madam Lendra channel na Facebook page dahil araw-araw po tayong mag-upload ng mga pampaswerteng hatid sa ating buhay at araw-araw din ako mag-post ng mga positive affirmation kasama na rin kung sino yung gusto pong tumaya sa loto or swertres, nagbibigay rin ako ng mga big chance na numbers para inyo pong tayaan. Pero, kailangang maging responsable po sa pagtaya. Hindi nyo po gagamitin yung pera nyo na ipambili sana ng inyong makakain. Huwag nyo po yung gamitin pang sugal dahil bawal po yan. Ang gagamitin nyo pang sugal ay yung extra po ninyo, okay? Sa gusto pong magpa-shoutout sa next kong vlog, paki-comment po sa ilalim ang inyo pong pangalan at address po ninyo kung taga saan po kayo dahil i-shoutout ko po kayo sa next kong vlog. Tapos, kung gusto nyo pong malaman yung mga kaibigan ninyo o mga kamag-anak sa ganitong ritual, baka kayo po ang makatulong sa kanilang problema, paki-share po ang video ito, okay? So, simulan na natin kung ano po ang hakbang gamit lamang po ang dahon ng laurel. Unang-una po, maghanda po kayo ng space na tahimik. Dahil sa pagri-ritual, siguraduhin po natin na tahimik po ang lugar at malinis po ang inyong paligid bago po simulan ang ritual. Tapos, kung may kandila kayo, sindihan nyo po ito at manalangin po kayo gamit po ang Power ID picture. Ayan, ito po ang Power ID picture. Sa mga wala pang Power ID pic, paki-comment po sa ibaba, Power ID, para bigyan ko po kayo ng free na Power ID picture. Ito pong Power ID picture, marami pong mga positive feedback dito. Marami pong mga loyal kalendra nag-message sa atin na natupad po ang kanilang mga kahilingan dahil po sa panalangin po sa Power ID picture, okay? So, pagkatapos nyo pong manalangin gamit ang Power ID picture, hawakan nyo po ang dahon ng laurel, okay? Hawakan nyo po, tapos huminga po kayo ng malalim ng 3 beses. Ayan, 3 beses, hawakan ang dahon ng laurel, gamit po ang 2 kamay, ayan. Kung mainam po, pwede rin kayong pumikit, okay? Para mas connected po kayo sa kapangyarihan sa dahon ng laurel. Tapos, sabihin nyo po ng malinaw ang mga words na ito. Dahon ng laurel, dalhin mo ang swerte at kasaganahan sa aking buhay.
protektahan ako laban sa negatibong enerhiya, at buksan ang mga pintuan ng mga new opportunity. So be it. Okay? So, uulitin ko at pwede nyo po siyang i-post ang video ito at isulat nyo po ang sinasabi ko dahil pwede nyo po siyang gamitin. Dahon ng laurel, dalhin mo ang swerte at kasaganan sa aking buhay. Protektahan ako laban sa negatibong enerhiya at buksan ang mga pintuan ng mga new opportunity. So be it. Ayan. Ulitin lamang ito ng 3 beses, mga loyal Kalendra. Tapos, ano po ang gagawin pagkatapos? Ipahid nyo po ang dahon ng laurel sa palad at noo bago kayo lumabas ng bahay. Okay? Pwede lang ganyan. Ayan. 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 Ganyan lang. Tapos, ipahid nyo po sa noon nyo. Ayan. Habang pinapahid ninyo po, yung mga kahilingan ninyo, dapat isa-isip po ninyo at i-imagine niyo na nangyayari po ang inyong mga kahilingan dahil dapat po positive energy po ang ating i-welcome. Okay? Pagkatapos po, ilagay niyo po itong dahon ng laurel sa inyong pitaka or bulsa po upang bitbitin ninyo ang positibong enerhiya sa buong araw. Tapos, pwede niyo po siyang i-keep po sa inyong pitaka after kayong, for example, may lakad kayo buong araw. Pag uwi nyo po, i-keep nyo po siya sa pitaka or kahit sa bag po. Huwag nyo pong itapon hanggang hindi pa matupad ang inyong kahilingan. Kung ano pong gusto nyong kahilingan na ini-imagine niyo habang nagpupunas po kayo ng dahon ng laurel sa noo. Okay? So, ngayon, ibigay ko naman sa inyo ang mga bawal kapag gumagawa ka ng ritual. Dahil marami pong mga loyal Kalendra na nagsagawa ng ritual at hindi po natupad ang kanilang mga kahilingan. Dahil po dyan, marami pong bawal ang kanilang nagawa. Okay, so ngayon, sasabihin ko po ang mga bawal. Okay, mga loyal Kalendra, ang unang bawal po, huwag gawin po kung masama po ang inyong pakiramdam. Huwag po kayong mag-ritual kung masama po ang inyong pakiramdam or may negatibo po kayong emotion, okay? Or yung emotion nyo ay negative po, bawal po mag-ritual. Dahil ang ritual ay mas epektibo kung ikaw ay nasa positibong estado, okay? So, pangalawa, huwag gamitin ang dahon ng laurel kung ito ay basa. Yes po, mga loyal Kalendra, huwag po kayong gumamit ng basang dahon ng laurel sa pagre-ritual. Dapat po ay malinis po ang dahon ng laurel para mas epektibo po ang energy dito, okay? Tapos, huwag ipagsabi ang iyong mga kahilingan, mga loyal Kalendra. Huwag nyo pong ipagsabi sa iba kung ano po ang inyong kahilingan sa dahon ng laurel. Mas mainam po na manatili pong lihim upang hindi po maapektuhan ang inyong mga kahilingan, upang ang energy po dito ay talagang positive po ang energy at hindi po siya hindi po mawala ang kanyang positive energy at walang mga negative energies ang mangyari po sa inyong buhay. Okay? So, pang last po na bawal, huwag po ninyong itapon ang dahon ng laurel. Pagkatapos yung mag-ritual, huwag niyo pong itapon ang dahon ng laurel sa basurahan. Kung hindi na ito kailangan, pwede nyo po siyang ipaanod sa hangin o ibaon sa lupa bilang pasasalamat. Okay? Pasasalamat po sa universe. Tapos magbigay din ako ng tips kung may mga tips po ako ibibigay kung ano pong araw, kung mga tips para maging mas effective po ang inyong ritual. Mas mainam po, pinakamainam gawin ang inyong ritual tuwing Martes o Biyernes. Dahil po, malakas po ang enerhiya para sa swerte at proteksyon tuwing Martes at Biyernes. Pero kung kabilugan naman ng buwan, pwede lang kahit hindi Martes at Biyernes, basta po kabilugan ng buwan. Mainam din gawin ang ritual bago kayo matulog o pwede rin sa umaga bago kayo lumabas ng bahay upang maging mas effective po ang inyong ritual na ginagawa. Okay, so gawin ang ritual na kailangan nyo pong may pananampalataya. Kung kayo po ay gumawa ng ritual, gawin nyo po ng may pananampalataya at paniniwala. Dahil
Hindi po maging effective ang inyong ritual kapag 99% lamang po pababa ang inyo pong paniniwala. At mga loyal kalendra, sabihin ko na sa inyo, mainam po itong Power ID picture na panalangin bago kayo magsagawa ng kahit anong ritual. At sabihin ko na sa inyo na ang tunay na swerte ay hindi lang nagmumula sa ritual, kundi sa positibong pananaw po ninyo at mabuting gawa. Okay? Maraming salamat po mga loyal kalendra. Dumaloy po sa inyo ang kasaganahan sa inyong buhay. Patuloy po kayong manood sa ating ina-upload na video. Alam ko po na darating po ang swerte sa inyo at patuloy po tayong uunlad dito. Maraming salamat. God bless.